Ganun ho ang paniningil kasi. Kailangan inaalam mo muna, ano pa pinagdaanan ng tao? Diba? Hindi yung babanat ka kagad. Kung ano-ano kagad sasabihin mo. Tsaka walang karapatan sino man, no, ang abusuhin ng isang tao. Diba? Lalo sa paniningil. Kaya nga kung meron tayong prohibition ng unfair debt collection practices eh. May nagtanong sa akin, na-experience ko ngayon yan. Hindi pa tapos araw ng due date ko, tumawag sila. Nag-remind. Nagpaliwanag ako na baka madelay bayad ko. Nakikiusap ako ng maayos kasi ako may utang. Sagot sa akin, hindi pwede sa company nila. Due is due. Nasa policy daw nila. Gawan ko daw paraan. Pagbaba ng tawag, ilang minutes lang sunod-sunod na text. Nagbabanta na sila, i-post daw nila ako. Fraud at scammer daw ako. Alright. Maraming salamat po dito sa panibagong katanungan na ibinigay niyo po sa akin. Pero bago natin sasagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana yung aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Pasensya na ho kayo sa aking boses, no? Talagang minamalat to ako, tinuubo, no? Sinisipon din. Kanina ho may lagnat din ako, pero okay naman ho, no? Kailangan ko lang ho talagang magsagot, no? Kasi ayoko matambakan, napakarami yung katanungan, no? Tsaka ho pala, pasensya na ho kayo kung hindi ko ho kayo nasasagot sa mga tanong nyo po sa Messenger, no? Sa TikTok, no? Personal. Kasi ho, hindi rin ho talaga ako sumasagot sa ganyan, no? Sa akin, no, pinipili ko po yung kung ano po yung nararapat kong sagutin dito sa aking video. Ngayon po, kung meron kayong mga katanungan, maaari nyo naman pong balikan yung mga nakaraan ko pong mga videos. Okay? Baka ho nandun na yung mga na-experience nyo po o yung mga dapat nyo pong itanong. No? Pero hanggat maaari po kasi talagang sinasagot ko naman po siya, no, sa aking mga videos. Okay? Sagutin po natin itong katanungan ninyo, no? Sabi niyo nga ako na experience niyo yung yung harassment, okay? Na hindi pa tapos yung araw ng due date, tumawag na sila to remind. Wala naman ng problema, no? Na mag-remind, okay? Ang isang lending, financing, or even bangko. O kahit yung mga online lending apps na yan. Pero i-remind pa lang po kayo, okay? Kumbaga ho, papaalala lang na ang due date nyo, malapit na, no? Maaari kayong magbayad sa ganito, o kung naaalala nyo ba yung magkano yung babayaran ninyo, mga ganun ho. Ganun lang naman ho dapat eh. Kaya lang, itong mga bugok na to, ayan, tignan nyo ho nung nagpaliwanag kayo at nakiusap na baka ma-delay, okay? Ang sinabi, hindi pwede sa company nila kasi due is due. Wala daw sa policy nila. Oh, maliwanag. Diba? Napakaliwanag po, no, na hindi marunong maningil itong mga bugok na to. At ni wala silang credit and collection policy. Kasi dapat yan, may policy yan. Dapat ho yan naka-flowchart kung ano ang dapat mangyayari. For example po, tumawag, hindi sumagot, ano susunod na hakbang? Di ba? O let's say, message, hindi sumagot, ano susunod na hakbang? Okay, di kaya, tumawag, sumagot, nangakong magbabayad, ano susunod na hakbang? Mga ganun, no? Kasi may flowchart yan, hindi ho basta-basta, yung uupo ka dyan, tapos, tatawag ka lang, hindi ho. May sinusunod hong flow yan. No, hindi yan basta-basta na, kagaya ng ginagawa ng mga bugok na yan. Ayan. Kaya ho nangyayari, ang dami ho nababaon sa utang. Kasi nga ho, nila yan, style nila yan, na, yung 2 days prior the due date, tatawagan na kayo. Filler na nila yan eh. Kaya tinan nyo, nung naramdaman nila na nakikiusap kayo na hindi muna kayo makakabayad, ginawa? Diba sabi nyo nga, ilang minuto lang. Marami ng harassment na na natanggap kayo. Di ba? Kasi filler nila yun eh. No? Kasi sa iba, pag sinabing 2 days prior the due date, 1 day prior the due date, paalala lang ho talaga. Okay? Itong mga bugok na online lending apps na to, hindi po pinakikiramdaman kayo niya kung makakabayad kayo o hindi. Okay? Tsaka kayo haharasin pag nakatunog yan na hindi kayo makakabayad. Ay nako po. Haharasin na kayo na haharasin. Kasi nga, negosyo nila yan. Mga scammer yan, mga bugok na yan eh.
O, diba? Gagawin sabihin niya, no? Pagka, diba? Kaya yun, tinatakot kayo, pe-pressurein kayo na pe-pressurein. O, diba? Siyempre, kayo, ninervyusin. O. It's either kayo nga maghahanap na may ibang mauutangan na online lending apps or sila mismo magsasabi sa inyo, o, meron ho kaming kilala rito, pautangin kayo. Pero ho, yung makukuha namin doon, dito na namin papasok sa utang niyo. O, diba? Wala kayo napapala doon sa inihiram, sa mga inihiraman yung ibang online lending apps. Session na po. Excuse me po. Kasi, doon lang napupunta, tapal lang ng tapal. O, di wala hong nangyari, di ba? Instead do kayo, dapat nakikinabang doon sa inihiram po ninyo, ay wala. Diba? Kasi ini-scam na kayo niyang mga yan. Diba? Sa mga ganyan ho na, na senaryo, ang kailangan ho dyan, no? Nakiusap na rin lang naman ho kayo. Diba? Hindi kayo pinakinggan. O sabihan nyo kung anong date. Pero definitely mangungulit at mangungulit yan, mga haras at mga haras yan. Pero kayo, nasabi nyo naman na, babayaran ko kayo ito 15. For example, 15. O. Kung talaga kinukulit pa rin kayo, huwag nyo na lang pansinin yun. To pa rin nyo sa 15, bayaran nyo ng buo. Pag ipunan nyo siya, bayaran nyo sa 15. Kung ano yung sinabi nyo. Di ba? Ganun lang ho siya. No, kasi, wala nga ho kasi, collection policy. Diba? Pagka ho kasi ang isang lending, walang collection policy, sabog ho yan. Kung ano lang ang masabi niya mga bugok na yan, yun lang. Kaya nga ho sila scripted eh. Di po ba? Kasi wala silang sinusunod na guide. Kasi ang policy, guide yan eh. May flowchart ho yan. Ganito ho yan, no? Pagka ho ang lending company, walang collection policy, sabog yan. Kasi ho, ang collection policy, yun ho ang susundin ng mga maniningil. Pagka ho, for example, may ginawa silang action. Ang ginawa nilang action, tumawag. Pagka ba tumawag sila at sinagot, saan pupunta? Pag hindi sinagot, saan pupunta? Pagka sinagot, na pag-usapan? For example, hindi favor, saan pupunta? Di po ba? Pagka pabor, saan pupunta? Ganun ho yan eh. May flowchart ho yan. Hindi ho basta-basta lang na marunong kang humawak ng telepono. Ali ka rin, tumawag ka. Tumawag ka ng tumawag. Hindi ganun. Hindi ho ganun ang paniningil. Kaya ganyan yung mga yan. Nakita nyo? Sa kanila ho mismo nanggaling. Diba? Sabi nila, hindi pwede sa company nila, due is due. Nasa policy daw nila. Oh. Totoo naman, due is due. Kaya lang, the problem is, okay? Pwede nilang sabihin yun eh. Due is due. The problem is ganito. Hindi explain ba nila? Alam ba nung kliyente yung due date niya? Hindi eh. Pwede mo sabihin due is due. Kung yan, in-explain mo. Kung sinunod mo the Truth in Lending Act, hindi mo sinunod eh. Di po ba? Ganun lang mo kasimple yun. No? Kasi sa larangan ng pagpapautang, no, dapat yung nakahiram, alam niya yung obligasyon niya. Di ba? Kasi, tungkulin po ng lending company na alamin kung may kakayanan, magbayad yung nanghihiram. Kung base sa inyong credit investigation, verification, at evaluation na kaya, okay, ikaw ngayon, as lending, obligasyon mo pa rin sa kanya na explain kung ano yung kanyang magiging obligasyon. Kasi pag hindi mo in-explain sa kanya yon, ay baliwala yan. Diba? Paano niya malalaman kung kailan ang due date niya? Magkano amortization niya? Magkano ba ikinarga mo o ipinatong mong interest? Magkano ba kukunin mong processing fee? Diba? Excuse me po. Di ba? Ganun lang ho kadali yun. Kung kagaya niyang ginagawa ng mga online lending apps na may makitang ID, ang number mo is connected sa sa e-wallet, bibigyan ka na ng pera niya. Kahit hindi mo pa nga sinasabing go, nag-apply ka pa lang, nag-fill out ka pa lang ng application. Padadalang ka na kagad ng pera ng mga bugok na yan. Wala kang kaalam-alam. Diba? Magugulat ka na lang may 500 doon sa e-wallet mo. Yung pala, ang na-approve sa'yo, 1,000. O di ba? So, hindi mo alam para saan itong 500. Di ba? Magugulat ka na lang eh. Ganyan yung ginagawa yung walang yaan, bulagaan na pagpapautang. Kaya marami hindi nakakabayad. Kaya
Doon ho sa mga nagko-comment na kung ganyan din lang, huwag na kayong mangutang. Wala pala kayong pambayad. Hindi ho ganoon ang usapin dito sa mga abusadong online lending apps na to. Maaari niyong sabihin yan kung yung normal na proseso po ng pagpapautang ay nasunod. Dito kasi sa mga abusadong online lending apps, hindi po nasunod yun. Wala hong ganyan na nangyari na may explanation. Kaya wag ho kayo magko-comment doon kasi nasasaktan din ho ang damdamin ng mga yan. Nababasa ho yung mga comment. Di ho ba? Kasi naapi na ho sila eh. No? Yung mental torture na ginagawa nitong mga abusadong online lending apps, nandun na. Dadagdagan nyo pa. Huwag ho kayo magsasabi ng na sa mga nagko-comment na na kung wala kang pambayad, huwag kang mangutang. Okay? Huwag ho ganun. Kaya nga nangungutang eh. Diba? Kasi meron kang kailangan meron kang pangangailangan eh. Di ba? Kaya lang ang mali ho kasi dun sa proseso ng mga abusadong online lending apps, hindi ho ini-explain yung obligasyon nung nangutang. O di ba? Kaya tsaka wala ho kayong karapatang magsalita ng ganun. Hindi niyo ho alam yung pinagdadaanan ng tao. Wag niyo hong kasi yung mental torture na naranasan yan, sobra-sobra na wag niyo na hong dagdagan. Doon mo sa mga nagko-comments, kung wala rin lang ho kayong alam doon sa way ng pamamalakad ng mga abusadong online lending apps, wag na ho kayong mag-comment. Kasi nakakasakit lang kayo ng damdamin. No, hindi ho tama na magsalita kayo ng gano'n. Hindi niyo ho alam yung pinagdadaanan eh. Yung emotional stress, mental torture ng tao. Di ba? Kaya nga, hindi nyo naintindihan. Kaya ako gumagawa ng ganitong video para maibsan po yung nararamdamang emotional stress, mental torture na nararamdaman ng mga nabiktima nitong mga abusadong online lending apps na to. Di ba? Tsaka makapagbigay man lang ho ako ng konting kaalaman doon sa mga batas na nakakasakop po sa pagpapautang. Tsaka po yung mga memorandum. Tapos magko-comment kayo ng gano'n. O, di ba? Hindi ho tama eh. Agree ako na utang is utang. Kailangan bayaran. Kaya lang ho, iba nga ho itong mga abusadong online lending apps na to. Di ba? Hindi sila yung pangkaraniwan na nagpapautang. Kung sa mga pangkaraniwan na nagpapautang, sige, sabihin mo yung mag-comment ka kahit personal mo sabihin yun. Diba? Pero kailangan alamin mo muna yung pinagdadaanan ng tao bago mo sabihin yun. Diba? Ganun ho ang paniningil kasi. Kailangan inaalam mo muna ano pa pinagdaanan ng tao. Diba? Hindi yung babanat ka kagad. Kung ano-ano kagad sasabihin mo. Tsaka walang karapatan sino man ang abusuhin ng isang tao. Diba? Lalo sa paniningil. Kaya nga meron tayong prohibition ng unfair debt collection practices eh. Diba? Pasensya na kayo, hinihingal talaga ako. No? Kaya meron tayo nun. Nilista na ng SEC kung alin yung mga hindi dapat gawin. Babasahin nyo na lang tsaka i-apply nyo, hindi nyo pa nagawa. Ganun kayo mga kabugok. Guilty kayong mga online lending apps kayo na abusado. Basahin nyo. Susundin nyo na lang eh. Diba? Hindi na nga kayo pinahirapan na i-interpret nyo pa. Hindi eh. Babasahin nyo na lang. Nandun na yung bawal. Susundin nyo na lang po. Diba? Doon sa nagpadala ho ng katanungan. Well, sabi nyo nga ho, madidelay lang. Bayaran nyo na lang po. Ipunin nyo, bayaran nyo. Okay? Gaya nung sinabi ko sa inyo, kung nakapangako na kayo ng petsa, sundin nyo na lang ho yung petsa, bayaran nyo ho sila. No? Tapos kung patuloy pa rin silang mga haras, that's the time mo, magpalit kayo na SIM card, linisin nyo yung telepono ninyo, tapos i-secure nyo ho. Importante ho, isi-secure nyo yung inyong social media. No? Tapos definitely yan, mamaya pati ho yung inyong mga contacts na nanakaw nila, maharas, manghingi na ho kayo ng paumanhin. Na hindi nyo naman ho alam na ganun ho pala kasalbahe itong mga abusadong online lending apps na to. I hope na sagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana yung aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Kasi muli po, yun lang.